Buenos dias, Doña Victorina. Por favor, bakit hindi tayo dumiretso? Kay maraming lugar ang mababaw dito, senyora. Baka tayo sumayad. To the via está sudiendo. Wala namang matinong lawas sa bayan na ito. Napakadali lamang ng solusyon. Magbukas ng panibagong lagusan at sirhan ang dating lagusan ng Ilog Pasig. Gumawa ng bagong kanal na diretso magmula Maynila hanggang Laguna. Pero yan ay masyado manggastos. Saan tayo kukuha ng salapi? Hindi natin kailangan ng salapi, Don Custodio. Saan tayo bubuhos ng mga trabador? Ba't tayo babayad, Senyor Pinsay? Paggalawin ang lahat ng bilanggo. No son suficientes. Madali lang yan, takigami. Piliting gumawa ang mamamayan ng walang bayad. Sa pilitan nilang gagawin. Kaya editi, Pati Salvi. Gracias, Senyor. Pero wala akong opinion sa bagay na yan. Bakit wala? So kanina lamang ay pinagmamalaki mo sa amin ang lahat ng ospital ang Elisayas. Sa ilalim ng latitude ng isang payo, mapapilitang gumawa ang isang taong bayan ng walang bayad. Sa studio, pwede kausap pa. Para saan pa ang silbi ninyong mga prali? Kung maaari maging magsikan ang mga Indio. Basilio, ano lang ang tingin mo? May inisip na mga prali. Nakikita mo yung bundok na yun. Oo, bakit? Wala. Senyores, baka ibig niyo uminom ng serbesa. Hindi po, senyor. Narinig ko ang sabi ni Padre Cambra na ang kahinaan daw at katamaran ng taga dito ay dahil sa pag-inom nila ng napakaraming tubig. So, okay, ba tayo? Kapag tayo inom sa halip ay alam mo siya. Marami tayo mas masustansya pa ito. Alam namin mga Pilipino na ang tao sa May. At sa kanila man daw mga Kastila ay apoy. Alam din sana nila ng lahat na ang tubig ay siyang pumapatay sa apoy. At kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Yan ay di isang kababalaghan si Diyos. Paging batas ng kalikasan. Discolpe. Mumukhaan to ang tao yun. Yan ang pinakamatalik na kaibigan ng Kapitan General. Kapitan, saan na po ng ilog namatay? Ano nga ba ang pangalan nun? Ibarra o Ibarra? Ibarra? Ay doon na sa dakong yun. Doon nakita sa dakong yun. Kung ngayon ang kanyang matay ay Nasama sa kanyang ama sa ilalim ng lawa. Nakuha ng mga buhaya. Maligayang Pasko po. Tulungan ko po ba kayo dito? Huwag kayong mabigla, senyor. May 13 taon na po ngayon. Tinulungan niyo ho ako dito sa mismong puok na ito sa paglilibing sa aking ina. Sino po ba ako sa akala niyo? Isang taong aking ginagalang. Isang taong inakala ng lahat na patay na. Isang taong ang kanyang kasawian ay dinaramdam ko palagi. Kayo, si Crisostomo Ibarra. Ako nga'y naparito, 13 taon na nakakalipas.
upang tulutan ng huling handog ang isang kaluluwang pumanaw ng dahil sa akin. Dahil sa pamalaang masama ang layunin na lumalaganap sa buong lupain. Ngayon, bumalik ako upang durugin ang pamalaang niyan, pablisin ang kanyang pagkabulok, kahit kailangan pang maging kabayaran ang luha at dugo. Ang kapatid mo ay namatay, ang ina mo ay nasiraan ng isip, tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Babatid mo ang isang lihim na kung ibubunyag mo ay ikakasawi ko. Ang buhay ko ay nasa mga kamay mo. Maligayang Pasko sa iyo, Basilio. Hinahanap kita, Sinta. Napaghahanap sa araw kung ang Ako dapat ang sabi ng Sinta. At hindi ikaw. Tumalikod ka sa akin. Bakit? Napakaganda mo. Kailangan kitang tampihan ng isang bagay na magpapaalala sa iyo na Napakaganda! Saan mo nakuha ito? handog ito ng isang pasyente. Magandang Pasko, Uli. Hinahanap na ako ng itay. Oo, alam ko. Tayo na. Sa kayong baliw, kabilang talis. Akala niyo ba'y mahalangan ninyo ang batas? No, senyor. Ang maipapayo ko sa inyo'y magbayad na kayo ngayon. Ipinapayo ninyong magbayad ako ng renta sa aking sariling lupa. Sapagkat nagkamali kayong magbayad sa kanila nung nakaraang 10 taon. Nililimusan ko na nga ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirwisyo. Kung ayaw ko na maglimos, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba. Sa iyong pagbayad, pinatunayan ninyong kanila ang karapatan sa lupa. Dati maliit na halaga lamang ito, ngunit ngayon 200 piso. Maliit na halaga ang ilaban sa husgado. Tiyak na kami mananalo. Sila ay nasa aming panig. Ako ang may-ari ng lupa. Lalaban ako! Lalaban ako! Itay, baka makatulong po ito sa inyo. Ibinigay ba yan sa iyo ni Basilio? Opo, Itay. Alam ko kung gaano kalaga sa iyo ang kwintas na ito. Hindi ko matatanggap. May ibang paraan pa. Hindi nila makukuha ang ating lupa. Itay! Itay! Ang lupang sa atin. Gawin mo ang lahat upang hindi makuha ng mga sakim. Itay! Itay! Saan ka pupunta, Itay?
Hindi ko akalain na wala na palang mundo ang mga estudyante ngayon. Kaya tayo lang. Kaya nabigong para kayo magtayo ng kapatibyan. Huwag kang Kastila. Ako nga, may dapat pang pasalamatan. Ang mahigit na 4 na ulit ang ginagamit ng kapatid. Pang lalong hindi tayo magkaintindihan. Lagat ng wikang Kastila. Mapapalapit tayo sa pamalaan at lalo tayong magkakaunawaan. At sa ginawa niyo yan, ay para na rin nagawa niyo ang pag-unlad ng ating bansa sa darating na 100 taon. Malaking kamalian. Anong ibig niyo? Patayin ang inyong katangian. Pasailalim sa ibang utak ang inyong pag-iisip. Lalo lamang kayong nagiging tunay ng mga pepe. Anong ibig niyong sabihin? Nalimutan na ninyo na ang wika ay naglalarawan sa kaguluhan ng mga tao, ang kanilang pag-iisip, ang kanilang damdamin. Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag naalis yan, ay wala na ring karangalan at ang isang bansa ay mamamatay. May katuwiran po kayo, Senyor Simon. Ngunit, hindi natin matatalikuran ang buong daigdig. Kailangan nating matuto ang wikang Kastila upang pantay tayo sa ibang bansa. Ganyan ang inyong pag-iisip ay habang panahon kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya at wala ng kalayaan. Yan ang iyong paniniwala. Subalit sa pangmakita ng pagpatay malay. Hindi mo kami magpipigilan. Bubuhayin namin ang balak. Kahit kami ang hadlangan, kami magtatagumpay. Sapagkat kami ay nasa matuwid. Sa panig kami ng batas! Takbo! Nandito na mga kayo sa civil! Basilio! Takbo! Dinadakip ka namin. Sandali. Bakit niyo ko hinuhuli? Wala akong ginagawang masama. Nagpapakalat ka ng mga sedisyosong mga karatula. Ano? Wala kaming ginagawang masama. Walang katotohanan na yan. Basilio, Sinta, naikwento ni sa Agani ang nangyari. kamusta si Isigani? Nandun muna siya sa kanyang tiyo. Iba pa rin ang nasa isip mo, Sita. Samantalang ikaw rito ang nakakulong. May kinalaman daw ito. Sa mga sidisyosong karatulang, hindi na naman gawa. Wala kayong ginagawang masama. Kakausapin ko sila. Ipapaliwanag ko sa kanila na... Hindi ka nila papakinggan. Hindi. Kailangan kitang tulungan. Ikaw na lang palagi ang mahanap ng paraan. Ikaw ang tumubos sa aking paglaya. Kaya, ilalabas kita dito. Pangako ko. Magandang araw po, Padre. Pobre si Bonito. Maupo ka. Tulungan niyo po ako, Padre. Dinakip po ang aking nobyo na si Basilio. Ng mga Guardia Civil. Ngunit wala ko siyang ginawang kasalanan. Matutulungan niyo po ba ako, Padre? Parang ahaw niyo na po. Magtulungan kita. Susulatan ko si Alperes at kinabukasan ay makalaya na siya. Talaga ho, Padre. Maraming salamat po. Utang na loob ko po ito sa inyo. Wala ka naman. Kahit langit ay bibigay ko. Para sa akin, publisita.
Maestro. Ang ibig mong sabihin ay sa Huwebes ng gabi? Lalahanin mo, nagtataas na pinuno ng pamulan ay tsak na manunod. Ben, sino sa mga gusto manood ng palabas? Ako ho, Kabisa. Ako ho. Ako rin ho. Juan. Francisco Reyes, kayo muna ang papatay sa lahat ng pisyalis ng program. Ako ang papatay sa gobernador. Ang gobernador ay kaibigan ni Don Simon. Wala akong kaibigan, Charles. Nakakaya sa mga tao! Alam ko na, ang pagkumpuni ng panel ang magiging hudyat ng kaibangan. Kakalat ako ng tawan sa paligid ng teatro upang patayin ang sinumang magtangkang tumakas. Pero kapis, hintayin niyo sa tulay upang pamunan ang mga taong lulusong sa kwartel ng mga Guardia Civil. Quarter? Ngunit, ano magagawa natin kay General? Laban sa napakaraming sundalo sa loob ng kwartel. Huwag kang mag-alala, Maestro. Maraming sundalo ang hindi nasisiyahan sa pamamalakad ng kamalan. Kung kayo'y ayos na ang lahat. Senyor Simon. Kamusta na si Lieutenant Chang? Lumalala ho. Sa loob ng isang oras, siklam ang aking universita. Sa isang hudyat ko lamang, ay mawawalan ka na ng panahon sa pag-aaral. Tandaanak lamang ang mga dugo. Ako na parito upang ialok sa iyo ang iyong kamatayan. Uli patuloy ang iyong kinabukasan. Kapag sumiklab ang himagsikan, kailangan pumili ng kapalit. Kaanib ka o sa mga kaaway. Hindi ako maaaring pumayag sa isang bagay na alam kong wala sa matuwid. Wala sa matuwid. Ang mga mapang-alipin ay sinisipsip ang ating mga dugo at sinasamsam ang ating mga kayamanan na wala lamang ibinibigay na bilang kapli. Ang paghimagsikay, pagpapatiwakal! Ang paghihimagsikan lamang ang katusan. Hindi po, Senyor Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan. Sapagkat ang karunungan lamang ang siyang walang paglipas at lalong uukol sa isang sinukob. Sa loob ng ilang daang taon, kapag ang mga tauhan ay masaya at nagkakaahon sa kinalalagyan sa ngayon, Nawalan ka ng prinsipyo at masaling katawan. Nakikita ko, ikaw ay hindi na isang Pilipino, kundi isang nasabos ng Islam. iyan ay hindi totoo! Alang-alang sa alaala ng buhay, pwede mo gawin isang bagay para sa akin. Ano eh? Gawin mo ang lahat para maligtas si Maria Clara. Ligtas mo isang tao maliban sa akin at kay Kapitan Santos. Ay ikaw lang ang nakakilala. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nagbalik ako at nagsimula ng himagsikan. Sapagkat isang himagsikan lamang ang makakapagbukas ng nakisaradong pinto. Huli na kayo. Si Maria Clara ay patay na. Siya ay may sakit. Kaninang hapon ay napunta ako sa kumpento. At iniwan ko siya doon. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Luhaan na saan sugat ng kamay. Di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na pilit-dikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-isa. Gandang pagmasdan, paro-paro, hiwag kang tagla. Bulaklak saya, namumukad kay huli, nadudugtungan, simulang palaisipan, hindi mapa
Hinihintay ko yung paliwanag. Magdamag kami naghintay, ngunit kami yung pinagkalulo. Isipin mo na lang. Umuupo-upo ka lamang, samantalang ang iyong bayan ay nagdudurusa sa kalupitan ng iyong dulubi. Walang halaga sa aking gusto. Ang bayan ay kapagtiis na downtown. Hayaan mo siyang maghintay. Maaari mong gawing laruan ang bayan, ngunit kailanman ay hindi mo ko maaaring gawing kalulun. Pwesto, huwag kang mag-alala. Wala lang ito. Ano ang nasa loob ng gasolina? Mga batakan niyo. Mga galit at kapis. Sa makalawang gabi, magkakaroon ng malaking pwesto. Ang lampara ito ay sisindihan ko sa gitna ng paghahalian. Mga ilang minuto, ang kanyang liwanag ay didilim. At pag ito'y nakamit na, ang lamparang ito, sabay ng pagsasabog ng bunga. Wow. Sa makailawa, ikakasal ang anak ni Timothy. Ikakasal? Oo. Senyor, akala namin hindi na kayo marating. Ang mga bata. Sandali lang, tatawagin ko. Iyo, nandito na si senyor. Ipinipresenta ko siya. Lampara? Muy bonita lámpara. Wow! No lo toques. Hindi lamang isang lampara. Kundi ito ang magbibigay liwanag sa kanya. Ang gobernador! ¿Cómo estás, gobernador? Estás aquí. Te hemos estado esperando. Pasok. Saan ka pupunta? May bagay lamang kung dapat isipin. Hindi ba maaaring magkapaghintay ang bagay niyan? Imposible sir. Alvis. Viva los recién casados. ¿Qué es esto, Kiruga? Wow! Pakibasa, ano ito? Ibarra? Crisostomo Ibarra, pero está muerto. No estamos seguros. Dito niyo tayong lahat! Nagdidilim ang lampara. Wag, Paulita! Puputok mo lang parang yan! Isagani! Senyor, video isa lang para. Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Sabihin na sa'yo mga kili. Meron ka bang Diyos? Ang tunay ko pangalan ay ako si Crisostomo Ibarra.
rin kayo ng Diyos, Ginoo. Ibarra, siyang sumira sa isa sa iyong mga balak. Sundin natin ang kaniyang kalooban. Kung gayon ay matuto sa amin ang kalooban mo. Hindi ako papayo. Patuloy ang kalagayan. Nasusuklaman ko siya ngayon. Walang sino man ang nakakapagloob ng kanyang kalooban. Ngunit dapat yung malaman ng Diyos ang katwiran. Marahil ay sapagkat hiniling ninyo sa isang parang hindi niya masasang-ayunan, Simon. Ano ibig mo sabihin? Ang karangalang pagliligtas sa isang bayan ay hindi kakampi sa isang katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw, kung ang ating bayan ay magiging malaya, ay hindi dahilan sa masasamang likha at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan, at ang kabanalan ay pagtitiis at paghihintay. Padre, ako nagsalo sa Diyos. Ang tanghiling ko lang ay ang kalihan at bayan. Bago natin hangaring makamit ang ating kalayaan, ay kailangan munang patunayan natin sa ating mga puso na tayo handa na sa pagtitiis. At kinakailangan ang pagkikipaglaban. Kung walang dakilang adikain, ang isang revolusyon, magtagumpay man ay isa ring kabiguan. Sapagkat ano ang halaga ng kalayaan kung ang mga alipin sa ngayon ay siyang maniningil bukas? Para lamang nating nilagok ang kalkalang nagagapos upang palitan ang higit pang matibay. Marahil ay